Dito sa ating suki na sa teleradyo, meron lang ibabalita sa atin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Hans, si Danny Buenafeo sa Kabayan. Yes. Hello? Tagapakinig, tagapanood. Oo. Thank you very much. Yes, yes. Okay, malinaw ba ang dating ko, Secretary Hans? Yes po, yes po, yes po. Okay, ano lang ho, kumpirma, merong report sa DFA na isang Pilipina ho ang nasawi sa pagbomba ho or missile attack diyan sa Haifa, Israel noong April 5. Tama ho ba ito? Yes, yes. Kumpirmado na may nasawi at ay nakikiramay sa pamilya. Ang report natin, Sir Danny, ay hindi siya OFW. Okay, So pinapaubaya natin sa DFA ang kanyang pagpapauwi at yung pati na rin yung of course kasama naman tayo sa team na nangangalaga sa mga Pilipino and kasama na rin dito yung pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. So suportado naman natin ang DFA at ang pamilya. Okay. So hindi ho siya OFW at hindi pa natin kailangan ibigay ang pangalan, pero for now meron na ho tayong repat plan at DFA na ho magbibigay ng detalye sa true identity. Sa ulat na natanggap ko ay the DFA is in communication with the family. Okay. At patuloy ang pagpapasinaya ng kanyang pagpapauwi. At tayo rin naman ay nakikiramay. Pero hindi nyo ho ba alam kung let's say kung hindi siya OFW, turista ho siya doon? Ano ho bang parang niya? Parang ginagawa niya at nangyari yun? Sa pagkakaalam po namin ay meron kasal siya sa Israeli citizen siya. Yun ang pagkaalam namin. Yun yung paunang ulat na natanggap. But of course, Sir Danny, meron pa tayong mga ilang updates na pwedeng ibigay dito. Okay. Pero as we go along. Kasi based on my experience, kasi yung Haifa na yan, dyan marami caregivers natin. Di ba? Tama ba, Secretary Hans? Di ba? Marami tayo dyan eh. Dyan sa area na yan. Border yan halos. Haifa is in northern Israel. So tayo nakikipag-ugnayan sa ating embahada. But yes, may mga Pilipino po dyan sa northern part. Oo. So, alam ko, normally may capability kasi ang Israel na na-intercept nila, di ba, yung Patriot missile. So, in this case, talagang nakalusot yung missile attack from, Iran bale? Iran to. Oo. Yung ba ang detalye? Yes, hindi pa natin alam yung detalye, Sir Danny, kung ano ang okay. Yung detalye, oo. Pero okay, regarding other issues, so ilan ho ba ang napauwi natin, yung repatriation natin ng mga OFWs na nagpa sila, abiso na uuwi dahil nga sa sigalot ho sa Iran. Yes. Sir Danny, sorry, naging choppy. Sorry yung ang update sa numero ho ng ilan na ho na repatriate natin from the Middle East. Higit kumulang mga 4,000 na ang nakauwi, nagdanais umuwi na nakauwi. Okay, so 4,000 as we speak now, 4,000 na may get ang nakauwi na. Yes. Ito ho ay galing lahat karamihan dito. Siyempre ang airspace na bukas ngayon yung Dubai, di ba? Tsaka yung Oman. Yes. At saka yung UAE, UAE mostly Saudi. UAE. Ay yung bang airspace natin sa Bahrain at saka sa Qatar sarado pa? Yung airspace sa Bahrain sarado pa, pero ang sinisimulan ngayon is yung daan papuntang Saudi. Mga flights out of Dammam papuntang Bahrain. Okay. So tuloy-tuloy pa rin ho yung mga land travel natin to take them to a safer place where they can take the flight back to Manila. Yes, that's right. Okay. That's right. Okay, so for now, ilan pa yung pending na uuwi? Let's say for this week, marami pa? Meron pa tayong napipintong 2 repatriation flight. Okay. Out of Dubai or Abu Dhabi? Out of Dubai,
both out of Dubai and Abu Dhabi. Kombinasyon na ito ng dalawa. Okay. So how many more ang ini-expect natin, Secretary Hans, for these 2 flights? At least kung let's say 320, 340 kada flight, may mga 680 yan at least. So marami na rin pala nakauwi. Almost 5,000 na as we wind up this week. Tama ba? Di ba? Aakyat na mga 4-5 ganyan, 4,500, 4,600. Mhm. And ano ba ang karamihan na parang sentimiento nila? Kunwari, humupa na ang sitwasyon, are they willing to go back to kanilang workplace? Yes. Siguro halos 50% sa kanila ay let's say mga 30 to 40% ay may valid employment visas. At Okay. magbabalik yan sila after 6 months. And then yung all the rest ay Dito na. all the rest ay split 50-50 yung livelihood saka yung employment. Kahanap ng empleyo saka livelihood. Kasi pinifeature natin dito sa programa kung approve yan, yung mga yung likha ninyo, yung reintegration program, yung mga bumabalik, syempre nabigyan natin ng parang credit, di ba, ang DMW dyan. Dahil kahit papano, parang parang blessing din daw yung nakauwi na sila tapos nabigyan sila ng negosyo na tulong na pondo ng DMW, Sec Hans. Yes. Sila ay nagkaroon ng opportunity. Pagkakaroon ng award at recently lang yung recent round natin yung sa mga women workers. So nagkaroon ng recent round of awards, mga nanalo, yung nanalo ay dating OFW from Macau at meron ding OFW from Saudi at Qatar. Feature namin yun, Secretary Hans. Recent round of women workers, tinaon ito sa Women's Month kasi. Feature namin yun. Nakaraang linggo lang yata. Ayun, okay. Very maganda, good. Maganda. Kasi yun gusto ko i-highlight, i-showcase yung kagalingan, diskarte nila. Yes, that's right. Okay. That's right. Maraming salamat, Secretary Hans, sa binigay niyong oras. At syempre, kukuha lang kaming update kung meron ng bago doon sa Pilipina, na nasawi. Okay, thank you. Okay. Sige. Okay. Salamat, Sir Danny. Okay. Si Secretary Hans Leo Cactac ng Department of Migrant Workers.